And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinakalatest sa balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Bansang China. Naku po mga kapatid, no? Itong bansang China mga kababayan, nagpadala po ng mahigit 40 barko dyan sa may Skoda Shoal mga kapatid, na kung saan naalarma po ang ating sandatahang lakas mga kababayan, to the point na nagpadala na rin sila ng ating mga barkong pandigma dyan, no, para bantayan yung Skoda Shoal na pinuputakte ngayon ng mga barko ng bansang China mga kapatid. And take note guys ha, itong Skoda Shoal mga kapatid is around 72 miles, nautical miles lang po ito mula po sa kalupaan ng Palawan mga kababayan. And ayon nga dito, no, sa mga matutunog na balita ngayon, pinagpaplanuhan di umano ito mga kapatid ng bansang China na agawin at tayuan ng kanilang man-made islands. Naku po, nasobrahan na talaga sa pagiging ganid at garapal itong bansang China mga kababayan, to the point na harap-harapan na po talagang inaangkin ang ating mga teritoryo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Din pasensya na kayo guys, no, dahil hindi pa po magaling ang aking trangkaso, kaya yung aking boses ganito pa rin. And panoorin muna natin to mga kapatid, no, dahil napakahalaga po ng balitang ito. Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin na 40 barko ng China ang Skoda Shoal. Grabe, ano? Kasi yung Panatag Shoal ngayon mga kababayan, ayon doon sa pinaka-latest na balita na aking napanood kanina, meron ding namataan na mahigit 20 mga barko yata ng China mga kapatid, no? Ang nakaposte doon sa Panatag Shoal. And ayon nga doon mga kababayan, no, paghahanda di umano ng bansang China yon para sa isasagawang resupply mission, no, ng ating mga civilian na mga kababayan diyan, no, para sa ating mga mangingisda, 'di ba? Kasi nga namigay tayo diyan mga kapatid ng mga tawag ito ng mga ayuda para sa ating mga kababayan na mangingisda. And ngayon nga mga kababayan, itong bansang China, pinaghandaan nila mga kapatid, no? Akala siguro nila matatakot nila ang mga Pilipino pag naglatag sila dyan, pasensya na kayo sa nabubulol ako pag naglatag sila dyan ng kanilang mga barkong pandigma sa teritoryo ng Pilipinas. So ngayon mga kapatid, maliban nga doon sa Panatag Shoal, dito nga sa Skoda Shoal mga kababayan, talagang tinambakan ng China ng kanilang mga barko mga kapatid, no, para sa kanilang intensyon na magsagawa ng kanilang man-made islands dyan sa ating teritoryo. Tuloy. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Ang halaga ng lugar sa gitna ng agawan ng teritoryo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang nakababahalang nadiskubre malapit sa Skoda Shoal, mga durog-durog na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. Yon. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels na ito ng China na tila sinusuri na ang partenyo ng dagat. Sandamakmak na Chinese vessels din ang namataan dito ng Philippine Coast Guard, halos 4 na po. Kaya ang Philippine Navy nagpadala na rito ng barkong pandigma. Ang Philippine Coast Guard naman, isang buwan nang hindi tinatanggal doon ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Alam niyo mga kapatid, sa napapansin ko dito, parang binabraso na talaga tayo ngayon ng China, no? Dahil 'di ba nga itong bansang China mga kababayan kilala, no, sa buong mundo bilang pinakamalaking naval base, 'di ba? So ngayon mga kababayan, parang dito tayo dinadaan ng bansang China, para pang sinasabi ng China na ayaw niyo talagang matakot sa amin baka gusto niyo matikman ang hagupit ng pinakamalaking naval base sa buong mundo, 'di ba? Kung kaya't mga kapatid, pinapakitaan tayo ngayon ng China ng kanilang mga barko diyan sa WPS, 'di ba? Ganon ang ginagawa ng bansang China mga kababayan. Dinadarag tayo ngayon, no, to the point na pinapakita nila na mas makapangyarihan sila kumpara sa atin. 'Di ba? Biruin nyo, 72 nautical miles, no, kung tama yung pagkaka-recall ko, 72 nautical miles lang mga kababayan, no, yung distansya ng tawag dito Skoda Shoal diyan sa mainland ng Palawan, no.
So technically mga kapatid, klarong-klaro talaga, na pasok po yan sa ating sovereign rights. Yang Skoda Shoal na yan mga kababayan. No? Klarong-klaro talaga na sa atin yan. Pero itong bansang China mga kababayan, no? Walang pag-aalinlangan na pinapasok na ang ating teritoryo. At plano pa nilang magtayo dyan ng man-made island. Di ba? Ganun na po kagarapal ang bansang China ngayon mga kababayan. Parang pinapakita na nila sa atin, no, yung bagsik ng kanilang naval force. 'Di ba? Ganun ang ginagawa ng bansang China ngayon mga kapatid. And I'm sure mga kababayan, tuwang-tuwa ngayon sila Harry Roque dito, sila former President Duterte. Dahil pinapakita na ng bansang China sa Pilipinas, no, na napakaliit lang natin na bansa kumpara sa bansang China. At powerless tayo mga kapatid, no, para dito sa bansang China. 'Di ba? Pero isang bagay lang ang napansin ko dito mga kababayan, hanggang ganyan lang ang bansang China. Takot pa rin silang kumitil ng buhay ng isang Pilipino. Dahil alam nila mga kapatid na yung naval base nila na pinagmamalaki nila, no, pinakamalaking naval base di umano sila sa buong mundo, wala po yung magagawa pag pinagtulungan sila, no, ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. 'Di ba? Yang mga barko nilang, sobrang daming barko nila diyan mga kababayan, no, walang magagawa yan pag bagsak na po ang ekonomiya nila kung sakaling tangkain nilang girahin ang bansang Pilipinas. Alarming na to mga kababayan, dahil ang pinadala na talaga ng Pilipinas diyan, no, is mga barkong pandigma na talaga. Kanya nga lang mga kapatid, no, outnumbered tayo sa kanila. Kasi 40 sila, and dito yata mga kababayan, no, hanggang 3 barko lang yata ang ating pinadala. Pero ganun pa man mga kababayan, no, hindi mangyayari yan, no, nasusuko ang Pilipinas kahit anong dami pa nila diyan mga kapatid. 'Di ba? Tandaan natin na made in China pa rin yung mga barko nila mga kababayan. At wala yang sinabi, no, sa mga barko ng Pilipinas. And of course guys, no, matapang ang Pilipino. 'Di ba? Kung matatandaan niyo ngayong Battle of Yultong mga kapatid, parang ganitong senaryo no? Iilan lang yung barko natin diyan kontra dito, no, sa mahigit 40 barko ng bansang China na nakapwesto diyan sa ating teritoryo. No? And I'm sure mga kababayan, itong bansang China hanggang forma lang 'yan at hindi yan papalag, no? Hindi gagawa yan ng hindi kaaya-ayang mga tawag nito, mga galaw diyan na kung saan pwedeng mag-trigger sa Mutual Defense Treaty ng bansang Pilipinas at Amerika. 'Di ba? Panigurado yung mga kapatid, babagsak talaga sila pag ginawa nila yan. Tuloy. Dadive pa rin sila, but I don't think that they are still continuing their efforts of doing illegal reclamation. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation. Ang Skoda Shoal ay 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, no? Mag-create ng artificial islands. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. May outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung reed bank. Reed bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Malapit. Grabe, Ang purpose pala nila dito talaga mga kapatid, kung bakit nila ginagawa yan, gusto nilang gawing, magtatayo sila ng man-made islands dyan. Tapos, gagawin nilang lookout mga kababayan ng 24 hours, 24/7 na lookout nila, no, para bantayan yung reed bank na kanila ding inaagaw sa atin mga kapatid, na kung saan meron po yung malaking deposito ng langis. Di ba? Ganon kagarapal itong bansang China mga kababayan. Ang gusto kasing mangyari ng China dito mga kapatid, na isubmit ng Pilipinas, no, ang ating bansa, gusto nilang isubmit natin ang ating bansa sa kapangyarihan ng bansang China. Yung tipong aasa na lang tayo sa kanila pagdating dyan sa mga
produktong langis. No? Gusto nilang ganun eh. No? Gusto nila tayong hawakan sa liig. 'Di ba? Kaya yung mga resources natin, yan talaga yung una nilang pinagka-interesan ngayon, mga kababayan. No? Dahil alam kasi ng bansang China, mga kapatid, na once na nakapag-drill na tayo dyan, no, ng ating mga langis dyan sa Reed Bank, no, at sa mga ibang parte dyan na may malaking deposito ng langis, mga kababayan, talagang aasenso ang Pilipinas at hindi malayong magiging makapangyarihan uli ang ating bansa pagdating dito sa Asia. 'Di ba? Yun. Gusto ng bansang China na agawin yung ating mga resources diyan. No? Nang sa ganon, mamulubi tayo at aasa na lang tayo sa kung anong ibibigay ng bansang China sa atin. Hindi naman pwede yun, mga kababayan. 'Di ba? Muntik-muntika na nga tayong mauwi sa ganon, mga kapatid eh. Noong nakipagkasundo si Digong dito sa kay Xi Jinping. So ngayon, binabraso na nila tayo ngayon, mga kapatid. No, dinadaan nila tayo ngayon sa pandadarag nila. Gamit itong kanilang mga barkong pandigma dahil nga kilala sila bilang isang pinakamalaking naval base sa buong mundo. Talo pa nila ang US. Pero ganun pa man, mga kababayan, alam nyo na, made in China yan. No? Baka ang ratio niyan, mga kapatid, isang barkong pandigma ng Pilipinas laban sa 100 barko ng China. Baka ganon ang ratio niyan, mga kababayan, kung sakali mang magkabanggaan sila diyan. 'Di ba? Mga paltik naman yung mga armas ng mga yan, mga kababayan. So nga lang, meron lang silang nuclear missile, no? May mga nuclear weapon lang sila na kung saan sa ngayon hindi pa tayo pwedeng lumaban talaga. No, kung nuclear war ang pag-uusapan. Pero ganun pa man, mga kababayan, hindi yan mangyayari. 'Di ba? Kasi once na ginawa ng China yan, ibang usapan na po, mga kapatid, pag ang ginamit ng China sa atin nuclear. No. Marami na pong bansa, no? Ang papalag talaga diyan at baka isang nuclear ang ipapalipad lang sa atin, no? Papalitan niya ng mga kaalyadong bansa natin ng dose-dose ng mga or libo-libong mga nuclear missile, mga kababayan, na kung saan magiging pulbos talaga itong bansang China pag nagkataon, mga kapatid. No? I don't think so, mga kababayan, na aabot ang bansang China, no, sa paggamit ng kanilang nuclear weapon, no, para lang tuluyan nilang masakop ang mga teritoryo ng bansang Pilipinas. Hindi sila aabot sa ganun, mga kapatid. Hindi ako naniniwala. Kaya taliwas, no, doon sa mga pananakot nila Harry Roque na baka sakali daw, no, gamitan tayo ng nuclear missile ng bansang China, nuclear weapon. No. Ganun pananakot nila eh. Anong laban ng Pilipinas sa bansang China? Pagdating pa lang sa mga armas, walang-wala na tayo. 'Di ba? Kaya nga daw nakipagkasundo si Digong sa mga Chinese eh. No. Imbis na kalabanin, kinaibigan para lang daw maisalba ang bansa. 'Di ba? Na para bang luging-lugi talaga ang Pilipinas. Kahit alam naman niya na meron tayong mga kaalyadong bansa na handang tumulong sa atin. No. And lagi pa namang tanong ng mga pro-China nating mga kababayan, mga kapatid, no, nasaan daw ang Amerika sa tuwing ginaganito tayo ng bansang China? Well, sa ngayon, hindi nyo pa talaga makikita yan. Pero sa oras, no, na may nadali dyan ng mga kababayan natin, no, at namatay dahil sa mga kabulastugan nitong bansang China, baka magsibahag yung mga itlog nyo dyan kung sakaling magkaroon ng gera. Diba? Ganon lagi yung mga kuha nila eh. Ganon lagi yung mga patutsada nila eh. Sa tuwing ginaganito tayo ng China, hinaharas tayo ng bansang China, lagi nilang tanong, saan ang Amerika? Tinulungan ba tayo? Isang patunay lang yun, mga kababayan, na wala silang alam, no, kung ano ang tinatawag na Mutual Defense Treaty. Kasi nga, binibrainwash sila ng mga kampo nila Duterte. Binibrainwash sila. Na kesyo, ganito, kaibigan di umano natin ang China, matatawag mo bang kaibigan yung ganitong gawain, mga kababayan? No? Matatawag mo bang pakikipagkaibigan tong ginagawa ng bansang China sa atin? Na inaagaw ang ating mga teritoryo? Tuloy, ngayon, mga kapatid, no?
Sa sobrang garapal nitong mga kampo nila Duterte, kinasuhan sila ngayon, sila Roque, kinasuhan tuloy ni former Senator Trillanes. Pati yung mga munggo vloggers ni Duterte, mga kapatid, no? Takot na yung ibang vloggers ngayon ni Duterte, mga kababayan, bumabahag na po yung kanilang buntot. At pinapaasa pa sila ni Roque, mga kapatid, na tutulungan sila, no, kung sakaling kasuhan sila ni Trillanes. Umaasa talaga sila na kayang saluin lahat ni Roque yan, mga kababayan. Yang mga kaso na sinampa ni former Senator Trillanes sa kanila. Diba? Later on yung mga kapatid, sabay-sabay yan silang maghihimas rehas dyan. Dahil sa kanilang mga pinaggagawang paninira kay Senator Trillanes. Biruin mo, pinagbintangan ba naman nila si Trillanes, mga kababayan, na pinamigay di umano ni Trillanes ang mga isla ng Pilipinas sa bansang China. Samantalang noong binisto ng bansang China, mga kapatid, yung gentleman's agreement ni Duterte at ni Xi Jinping, walang Trillanes na binanggit ang bansang China, mga kababayan. No? Walang Senator Antonio Trillanes binanggit ang bansang China na pinamigay ang mga teritoryo ng Pilipinas. Walang ganun. Pero naibinanggit na gentleman's agreement ang bansang China, no, between former President Duterte at ni Xi Jinping. Merong binanggit ng ganun, mga kapatid. Pero walang binanggit na Trillanes. Diba? Ngayon, masasabi pa kaya nila Atty. Harry Roque na pakikipagkaibigan pa rin itong ginagawa ng bansang China sa atin? No? 72 nautical miles lang po yung distansya mula dyan sa isla ng sa Palawan. No? Inaangkin na rin ng China ngayon. Hinuhukayan nila. Gusto nilang tayuan ng man-made islands, no? Para gawing lookout nila, no? Military lookout nila para dyan sa Reed Bank na inaangkin din ng China. Diba? Alam niyo, mga kababayan, isa lang naman ang ugat nitong lahat ng ito eh. No? Dahil lang naman yan sa laki ng deposito ng langis dyan, mga kapatid. No? Yan lang naman ang pinag-ugatan ng lahat ng ito. Kung kaya't nagiging ganid masyado itong bansang China. Dahil alam kasi nila, mga kababayan, na mga uto-uto ang mga Pilipino. No? At takot ang mga Pilipino sa mga ganitong bagay. No? At madaling takutin ang mga Pilipino pag pinag-usapan ay giyera. Kaya nga si former President Duterte, nire-reverse niya ang kwento lagi eh. No? Na para bang talong-talo ang Pilipinas kung sakali magkagera ang Pilipinas at China. Ganon yung pag-deliver niya lagi, mga kapatid, tuwing siya ay nag-i-speech noon, nung kapanahunan niya. No? Na kesyo mauubos lang daw ang ating mga sundalo, wala daw kalaban-laban yung ating mga sundalo kung kakalabanin natin ang bansang China. Diba? Yun bang every time na nagbibitaw siya ng kanyang speech, no? Parang panghihinaan ka talaga ng loob. No, oo nga naman, napakadami ng military ng China, kawawa talaga tayo. Parang ganun eh. No? Gusto niyang ipaintindi sa atin, no, na kawawa tayo. Where in fact, mga babayan, ang mga Pilipino ay matatapang talaga. Mababawi ba natin ang ating bansa laban sa mga Kastila kung hindi tayo matapang? Diba? Oo, nandyan. Tinubos tayo ng bansang Amerika. Pero hindi natin hinayaan yan, mga kapatid, na mangyari, no, na basta na lang tayo apihin. Marami tayong mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para lang sa ating bansa. Tapos ngayon, no, magpapalupig lang tayo sa mga inchik. No, hindi po pwede yon. Mga paltik naman yan eh. Bakit tayo magpapatalo sa kanila, mga kababayan? Di ba? Kaya nga lang, sa mga Pilipino kasi, no, kung anong sinabi ni Duterte dati, naniniwala agad tayo eh. Kaya tuloy, may iba tayong mga kababayan, nagdadalawang isip. Diba? Pero nung umupo si BBM, no, marami din mga Pilipinong natauhan na kaya natin. No, kaya natin palagan ang bansang China. Diba? Kailangan lang natin utak. Utak lang.
no? Hindi naman basta tapang lang, utak, 'di ba? Meron naman tayong mga kaalyadong bansa na handang tumulong sa atin. Oh. Bakit nga ba? Pati matatakot. At kung sakali mang magkagera mga kapatid, gaya na sabi ko sa inyo, diyan lang yan sa dagat. Walang kalupaan na idadamay niyan, 'di ba? Wala naman yung teritoryo na inaagaw ng China, no? Yung teritoryong gustong kunin ng bansang China, wala naman sa kalupaan ng Pilipinas, nasa karagatan naman ng Pilipinas. Kaya how come na madadamay tayo dito? 'Di ba? Exaggerated lang itong sila Harry Roque mga kababayan, no? Manakot, no? Kumbaga para bang dinadala di umano tayo ng presidente natin ngayon sa kapahamakan, 'di ba? Kapahamakan ba 'yan? No? Kapahamakan pala mga kapatid, no? Ang manindigan tayo sa ating karapatan, no? Yan yung mga pinagsasabi nila Roque. 'Di ba? Hindi daw natin gera 'yan, gera daw ng Amerika at China 'yan, 'di ba? Paano hindi natin naging gera 'yan kung sakali teritoryo natin ang inaagaw? Oh. 'Di ba? Marami kasing bobo diyan sa kanila mga babayan eh. Tingnan nyo ngayon, nagkakandara pa sila. 'Di ba? Trillanes lang pala katapat sa kanila eh. No? Nag-anunsyo lang si Trillanes ng tawag nito, ng kanyang pagsampa ng kaso sa kanila. Itong mga DDS vloggers, nako, nagsibahag ang buntot mga kapatid. No? Nagsibahag ang mga buntot nila. At ngayon pinapalakas ni Roque yung kanilang mga loob, no? Pero tingnan natin kung sakali mang makarating na sa kanila yung mga hinaing kaso ni former Senator Trillanes, kung meron bang attorney Harry Roque ang didipa sa kanila, no, para saluin yung kanilang mga yung kanilang mga kaso. Alam niyo guys, ito, na-anticipate ko na yan. Pagdating ng araw niyan, no, na halimbawa, no, ma-serve na sa kanila yung mga hinaing kaso ni Senator Antonio Trillanes, no, magkanya-kanyang deny yan, no? Na oy, hindi namin kasanggayan, hindi DDS vlogger yan. 'Di ba? Ganun ang gagawin yan. Ugali nila yan mga kapatid eh. Na pag problema na, magkanya-kanya sila. Oh, tingnan nyo, pagdating ng araw niyan, yung iba diyang mga vlogger na puro lang naman panglilimo sa GCash nila yung ginagawa tuwing nagla-livestream sila. Tingnan nyo, no? Sisipain ng mga certified DDS. Oh, hindi namin kasamahan yan. Oh, wala namang nag-utos sa kanilang pagtanggol si Duterte. Oh, hindi naman namin hawak yung kanilang mga pinagsasabi diyan. No? Wala kami kinalaman diyan sa kanila. Ganon ang gagawin niyan mga kapatid. No? Kasi ganon yung gawain nila eh. No? Ganon sila. Tingnan nyo, si Maharlika, binabanatan na nila ngayon. Oh. Ganon eh. Wala eh. Ganon yung kalakaran nila diyan sa kabila mga kababayan. No? Malabo, sobrang labo. Kung si Roque nga pinahamak kasi Digong eh. 'Di ba? Ngayon mga kapatid tandaan natin 'yan. Malapit na pong magsimula ang investigasyon sa gentleman's agreement ni Duterte at ng bansang China. Hopefully mga kababayan, no, ipatawag talaga 'yan sila para panagutin, no? Dahil ako mismo mga kapatid, wala akong alam diyan sa gentleman's agreement na 'yan. Hindi yan na-announce noon. No? At majority ng mga Pilipino walang alam diyan, kahit magpa-survey pa sila, walang alam, no? Ang mga Pilipino patungkol diyan sa naging kasunduan nila. No? Na kung saan yan yung ngayon, no? Yan yung naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse tayo ngayon. Yung gentleman's agreement na yan. Dahil para sa bansang China, sinuway natin ang agreement natin sa kanila, no? Sabi ng China nga, bawal magkumpuni, bawal yung ganito, bawal yung ganyan, no? Pagdating ni BBM mga kapatid, no? Kumpuni tayo dito, kumpuni tayo doon. Oh. Malay ba natin na mayroong agreement si Digong at si Xi Jinping na ganyan, 'di ba? Kasi hindi naman talaga nila, sinikreto naman talaga nila 'yan. Oh. Dapat talaga managot ang dapat managot diyan, no? And kung sakali mang maparusahan sila, sisihin nila si Atty. Harry Roque. Kasi si Atty. Harry Roque naman talaga ang nagbisto niyan eh, na mayroong gentleman's agreement eh. May mga status quo pa silang nalalaman dyan. Di ba?
Ang galing-galing ni Roque nung ini-explain niya yan. Akala niya siguro hindi magets ng mga Pilipino na isa pala yung kalukuhang kasunduan yung pinaggagawa nila. 'Di ba? Biruin mo makipagkasundo ka sa bansang China, no? Nakipagkasundo ka sa bansang China samantalang teritoryo natin yung pinag-uusapan diyan, no? Bakit kailangan natin sumaludo sa bansang China bago tayo gumalaw diyan sa ating teritoryo? 'Di ba? Sino ba ang bansang China para saluduhan natin sa tuwing may gagawin tayo diyan? Oh. Wala eh. 'Di ba? Mga mahihinang nilalang yung mga lintik na yun, mga kapatid. Tuloy! Pit lang din ang Escoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at iba pang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin. Katabi naman ng Ayungin ng Mischief Reef kung saan may base militar na ang China. Kaya kung makagagawa ang China ng isla sa Escoda Shoal, mapapagitnaan na nila ang Ayungin at BRP Sierra Madre. Diba? Sandwich na tayo dyan. Diba? Wala na. Kung sakaling hayaan sila dyan sa kanilang plano, nako, kawawa ng bansang Pilipinas. Kung pinaglaban lang sana ni former President Duterte, no, yung pagkapanalo natin sa International Court, no, sa arbitral, so, pinaglaban lang sana nila, hindi sana walang problema. 'Di ba? Ang problema kasi mga kapatid, bago siya naupo, meron na pala siyang kasunduan sa bansang China, no? Meron na pala silang agreement ni Xi Jinping. O in-enforce na lang noong naupo siya. O, yun yung masaklap doon talaga, mga kababayan. Nalinlang tayo, mga kapatid, no? Talagang nalinlang talaga tayo doon sa mga drama ni Digong dati, mga kababayan, no? Na magji-jet ski, di umano siya diyan. Talagang nalinlang tayo doon, no? Naniwala tayo na kakalabanin natin ang bansang China. Tapos nung nanalo siya, mga kababayan, bumaliktad bigla eh. 360 degrees talaga yung pagbaliktad eh. To the point na siya na mismo ang nananakot sa ating mga kababayan eh. Na kung sakali daw makipaglaban tayo sa China eh, kawawa daw tayo, madudurog daw tayo. Dahil sa sobrang dami daw ng mga sundalo ng bansang China. Mga ganung mga bagay, diba? Gusto niya panghinaan tayo ng loob eh. Oh. So ngayon, ito na epekto, no? Inabuso na tayo ng bansang China. Pero wag lang talaga mangyari, no, na sa mga ganyang action ng China may masawing Pilipino. Dahil kung sakali, mga kababayan, no, hindi naman sa naghahangad tayo ng gera, pero kung ganun lang din naman ang gagawin ng bansang China sa atin, di bali na magkagera, mga kapatid, no? Di bali na magkagera, di ba? Yung mga duwag, yung mga pro-China dyan, lumipat na kayo ng China para hindi kayo madamay. Di ba? Total, ugali nyo naman yan eh. Oh. Kahit saang panahon naman, meron naman talagang mga makapili eh. Oh. Gera na kung sakali man. Yung mga kampo nila President Duterte, maglipatan na kayo sa China, doon na kayo. O, kami dito, paglalaban namin yung bansa namin. Basta wag na kayong bumalik dito sa Pilipinas. Di ba? Huwag na kayong bumalik. Diyan na kayo manirahan sa China dahil mahal nyo ang China eh. O, kami dito, maninindigan kami. O, pabor sa amin yun pag nawala kayo dito. Di ba? Wala nang panggulo dito sa bansa. Sino bang panggulo ngayon, mga kababayan? Di ba sila Duterte lang? O, sino bang nanggugulo ngayon sa ating bansa, mga kapatid? Di ba kampo nila President Duterte? Biruin mo, no? Hinihimok pa nila pati yung mga AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta sa presidente. Oh, anong tawag mo doon? 'Di ba? Klarong-klaro eh, pang-brainwash, no? Gusto nilang guluhin ang gobyerno. Kung nagsilipatan sila, sakali mang magkagera, mga kapatid, at lumipat sila ng bansang China, hindi, pag natapos ang gera, wala na mga wala na mga ahas. 'Di ba? Nandun na sila sa China. At huwag na silang pabalikin dito. Doon na sila manirahan. Total, mahal naman nila ang China eh. Oh. Pag natalo ang China,
Hindi sila yung pagbubuntungan ni si Jinping dahil sa inyo mga lintik kayo o di ba? Tuloy. Natin, ginagawa nila is quiet encirclement. And at the same time, para mapalubog din nila yung biak ni Sierra Madre na nandun sa second formation. Hinihingan namin ng pahayagan China pero nauna na nitong itinanggi na nagtatayo ito ng artificial island sa Escoda Shoal. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 isla na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula 2013. Karamihan, tinayuan na nila ng base militar. Diba? Pero yung mga yan, mga babayan, teritoryo natin yan. Hindi lang pinaglaban talaga. Dahil baka daw maubos tayo mga kapatid pag kinalaban natin ang bansang China. Sabi ni Roque, mga kababayan, dapat daw kaibiganin natin ang bansang China kaysa kalabanin natin. Kagaya daw ng ginawa ni Tatay Digong. Kung kaya't nung kapanahunan ni Tatay Digong, wala daw gulo. Wala ngang gulo, pero ubos naman yung mga teritoryo natin. Dumami na yung man-made islands ng bansang China. Diba? Tapos yung kapalpakan nila mga kapatid, kay Trillanes nila, sinisi na di umano pinamigay di umano ni Trillanes yung mga isla ng Pilipinas. Hayagang sinabi ni Rocky yan mga kababayan. May record ako nung live niya nung sinabi niya yan. Sabi niya, "Hoy Trililing!" Sabi niya doon. Ikaw at ang iyong boss ang dapat sisihin dyan. Dahil pabalik-balik ka noon sa China. Ano pa bang mga teritoryo ang ipinamigay mo doon sa China? Diba? Yun. Meron akong naka-record niyan. Kasi pagkakaalam ko, binura yata yung original niyan eh. Binura yata niya yung live niya yan eh. Hayagang sinabi ni Rocky yan sa harap ng kanyang mga viewers. Na pinamigay di umano ni Trillanes ang mga isla ng Pilipinas. Siya daw yung nagbigay niyan sa bansang China, mga kapatid. Ngayon, kinasuhan sila. Tingnan natin. Pati yung mga sabay sa uso ng mga DDS vlogger, damay. Di ba? Akala kasi nila mga kapatid, porkit nagbablog-vlog sila dyan, nanglilimos-limos sila sa kanilang vlog, exempted na sila sa mga fake news, sa mga libel, Akala nila walang kaso 'yon kahit pagmumurahin pa nila, sirain pa nila pagkatao ni Trillanes, walang kaso 'yon. Ngayon, kinasuhan kayo. Ano kayo ngayon? Nga. Tingnan natin kung kaya kayong dipahan 'yan, ni Kibuloy at ni ni Roque. 'Di ba? Himas-rehas kayo niyan pag nagkataon, mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. Hanggang dito na lang itong video na ito mga kababayan. Mahaba na naman, 32 minutes. Anyway guys, maraming salamat dahil kahit paano patuloy nyo pa rin sinusuportahan yung ating vlog. And sa ewan ko ba kung tama yung pagkakaintindi ko sa May 17 yata mga kapatid, sa Liwasan Bonifacio meron yatang gaganaping rally dyan. Suportahan po natin mga kapatid, BBM rally po yan. Suportahan po natin ang ganyang activities natin, pakitaan po natin ng suporta, ang ating pangulo ng sa ganun yung kumpiyansa niya, bilang presidente talagang nandun pa rin, kitang-kita pa rin niya na yung sambayan ng Pilipinas nandiyan pa rin, tuloy-tuloy yung tiwala ng taong bayan sa kanya, di ba? Kukonti na lang naman yan sila yung kampo nila Duterte, kukonti na lang yan sila mga kapatid. According nga doon sa isang tawag na to, research, around 3% na lang sila mga kababayan. Di ba? Pakitaan natin ng suporta. Ewan ko lang, hindi ko pa sure kung tuloy ba yan, sa 17 yun eh. And narinig ko na rin yan sa live ni Biyahe ni Koy. Sa kanya ko unang narinig yan, and sa mga comment section din nababasa ko na sa 17 nga daw, may isasagawang parang rally. And yung venue yata is Liwasan Bonifacio. Anyway guys, pag na-confirm ko na yung rally na yan, ipopost ko naman yan dito sa ating community tab. Tingnan nyo na lang mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang dito at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube. Sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.